Praise God, purihin po ang Diyos na buhay sa pangalan ni Jesus. Sa gabing ito ay patuloy naman po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Kung mapapansin po natin, ito po ang pamamaraan natin kung paano natin maibahagi ang salita ng Diyos. Sapagkat kailangan po natin ang salita ng Diyos kasi sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, that man does not live by bread alone, ngunit sa mga salita din na galing sa Diyos. Ito po ay ang Biblia, no? The Word of God. Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ito po ay Biblia. Kasi po, ang tao ay may tatlong aspeto: physical na katawan, kaluluwa at espiritu. So kung ang physical natin na katawan ay pinapakain natin na masasarap, binibihisan natin, nililiguan natin, ang kaluluwa naman po natin ay kailangan ng pagkain. Ito po ay ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan po ng mga salita na nanggagaling po sa Biblia, upang sa ganun po, pag nalalaman po natin ito, if we know the truth, these truths shall free po, will set us free. No? Magiging malaya po tayo. So ang pag-aralan po natin sa gabing ito ay makikita po sa John chapter 14 verse 15. Kung may Biblia po kayo, buksan niyo po sa New Testament sa Book of John chapter 14 verse 15. Sabi dito, "If you love me, keep my commands." Hallelujah, praise God. Mga kapatid, kung tandaan po natin ang word na if na ginagamit dito, no? Kung intindihin po natin ang word na if, ito po ay nag-introduce ng isang condition para sa covenants, promises, warning, at saka itong instruction po. Isang covenant, mga pangako po, promises, warnings, and instruction. Ito po ay nagpapakita that God blessings or consequences ay nakadepende po. It depends on human obedience or response. Nakadepende po sa pagsunod at sa pag-response po ng kanyang kaanakan sa atin po ng mga born-again believer. Kung intindihin po natin ito, bumabase po ito kung paano po tayo nagsunod o nag-respond sa kanyang mga kautusan. Kung matatandaan po natin sa, I think, in the Book of Numbers sa Old Testament, chapter 14, mula 13 at saka 14, naka-record po doon. Kung titingnan po natin, that time, the Israelites, no, nang magawa nila ang first rebellion nila, kung makikita po natin, only Caleb and Joshua, sila lang po ang pinahintulutan ng Panginoon na makapasok po sa promised land. At ang the rest po, dahil po sa naging murmuring sila, disobedient sila sa mata ng Panginoon before God, nagkaroon po ng consequences, no? Isa-isa po sa kanila ay namamatay po sa desierto. Yan po ay mababasa natin sa Book of Numbers. So mga kapatid, dahil binabanggit dito ang pag-ibig, if you love me, keep my commands. So punta muna tayo doon sa love, pagmamahal. Hindi na natin kailangan, mga kapatid,
patunayan kung tayo nga ba ay mahal ng Panginoon. Kung babasahin po natin ang John 3:16, sinabi niya sa first part, For God so loved the world. Doon pa lang po mga kapatid, ay hindi siya nagtatangi, minahal niya tayo, no? Hindi siya namimili kung anong rasa ka, kung anong kulay mo, anong estado ng buhay mo, kundi pantay-pantay po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Doon pa lang po mga kapatid, nang ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Doon pa lang po, hindi basta-basta na sakripisyo ang ibinigay ng Diyos ng si Jesucristo po ay ipinako sa cross. Kaya tinubos ang ating mga kasalanan ng mataas na presyo po. Isang napakataas po. Kaya hindi natin pwede questionin ang pagmamahal ng Panginoon. Unang-una, oxygen pa lang po, ang hininga pa lang po natin ay grabe na. Kung bibili ka ng oxygen ngayon, magkano ang oxygen? Kung sabihin natin 1.6 ang isa, i-multiply mo siya kung 24 hours per day. Then ang per day niya, i-multiply mo sa 30 days. Ang 30 days, i-multiply mo sa ilang buwan. Then ang multiplication mo sa ilang buwan, i-multiply mo na lang sa edad mo kung ilan ka. Hindi ba milyon-milyon? Doon pa lang po mga kapatid. Kahit kailan hindi natin kayang bayaran ang Panginoon. Sa oxygen pa lang po. So doon pa lang po, dahil binanggit natin ang pag-ibig, hindi natin masukat-sukat. Kaya totoo ang sinabi niya, from everlasting to everlasting, ang pagmamahal ng Panginoon for those, condition naman po, who love Him, who fear Him. No? Kasi sinabi niya sa Psalm 103 verse 17, the love of God from everlasting to everlasting for those who fear Him, yung may takot sa Kanya. So, condition din po mga kapatid. Kung may takot tayo sa Diyos, sinisik natin ang Panginoon, ay walang hanggan po ang Kanyang pagmamahal sa atin. So, doon pa lang po mga kapatid, kahit kailan hindi natin pwedeng ma-question ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ngunit kung sa kabaliktaran, paano na, no? Paano nga ba ang pagmamahal natin sa ating Panginoon? Ang pagmamahal natin kay Jesus. Yun po mga kapatid. Kasi sinabi niya, if you love me, keep my commands. So, sa ating pag-aral ngayon, ano nga ba ang pagmamahal ng tao sa Panginoon? Kay Jesus Christ, no? Sa ating Panginoong Hesus. Kung mapapansin po natin, lalong-lalo na sa mga kilala na mga tao, ang basihan ba natin, ang masasabi natin na mahal natin ang Panginoong Hesus, ang Panginoon, ang Diyos, kapag tayo ay nagsuot ng damit, nakasulat doon, Jesus, I love you, Jesus. Kung tayo ba ay umaawit, anyway, maganda man yan, Lord, I love you, Lord. So tayo ay nag-worship sa Panginoon, sa binibigkas natin, yung ba ang basihan mga kapatid? Yun lang ba? Although maganda yan siya, kahit yung mga sasakyan natin, nalagyan natin doon ng mga verses, papatunay lang yan na tayo ay tagasunod ni Kristo. Basihan, identity natin as a born-again believer. Maganda yan siya mga kapatid. Ang iba nga, may logo pa ng Jesus Friends. Identified talaga na ma-Christian ito. Hindi natin sinabi na hindi maganda. Pero ngunit, ano nga ba ang tunay na pag-ibig natin sa Panginoong Hesus? Yun ba dahil nakasimba ka sa Sunday? Anyway, maganda din man yan ang pagsimba kasi kailangan talaga yan na dapat we seek first the kingdom and the righteousness of God and all these things shall be added to us.
So tama yan na pag Sunday isik talaga natin ang Panginoon. Pero ano ba talaga ang pinaka the best? So binanggit niya, if you love me, keep my commands. Bakit nasabi niya dito? Kasi nga, ang isa sa pinaka ah, kailangan na gawin ng tao na mapakita niya ang pagmamahal niya sa ating Panginoon, ito ay ang obedience, ang pagsunod natin sa kanyang teaching, hindi lamang dahil sa mga salita, hindi lamang nakikita sa ating mga salita, ating mga salita, nasasabi natin, Lord, mahal kita. I love you, Lord. Doon lang ba natin makikita? O dahil sa feelings natin, na sa tingin natin, nakatira si Jesus sa atin, sa puso natin nakatira ang Panginoong Hesus. Doon ba ay mapatunayan natin, totoo na talaga na minahal natin ang Panginoon. Kundi mga kapatid, isa po dyan ay ang action po natin. Isa po, ang pagsunod natin na maipakita po natin na may response po tayo, gaya ng sinabi natin kanina. Kung paano tayo mag-response, kung paano ang gawi natin sa harapan ng Diyos. Kung ito ba ay ministry natin, mga gawain natin sa simbahan, kung paano tayo mag-respond sa simbahan. Kung ito ba ay ang pag-seek natin sa Panginoon, kung paano tayo mag-respond sa Diyos. Kung ito ba ay ang pakikisalamuha natin sa ating mga kasama, sa ating kasama sa trabaho, na wala pa dyan sa Panginoon. Kung nalamon ba tayo o tayo ba ay naging victorious sa kanila dahil totoo tayong born again believer at namumuhay tayo ayon sa kautusan po ng Panginoon. Ito po ay ang Biblia, Word of God, na nanggaling po dito na kautusan. Kung ito ba ay nasunod natin, namumuhay tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Isa po yan sa mga kailangan na gawin ng isang born again believer. Hindi lang dahil nakikita ka, magaling ka magsalita is enough, kundi ang action natin. Sa tingin mo may nagsugal doon, kung dati sugarol ka, wala na dahil ipinakita mo na ikaw ay naging ilaw sa kanila, na ikaw ay naging asin sa katrabaho mo, nalasahan nila, nakita nila dahil ikaw ay ilaw kung paano ka naglakad sa mga kautusan ng ating Panginoon. Pangalawa po, kailangan mag-response tayo sa kanyang pag-ibig. Kasi kailangan mag-response tayo, mahalin natin talaga ang Panginoon. Kasi unang-una, minahal tayo ng Diyos. Siya ang unang nagmahal sa atin nang ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Panginoong Hesus at ipinako sa cross. Sa pamagitan po ng pagpako ng cross, tinubos niya po ang ating mga kasalanan. Kaya dapat, dahil may sakripisyo ang Diyos, dapat bilang isang Kristiyano, kailangan din natin sana magsakripisyo. Kailangan ang sakripisyo din. Kaya hindi maiwasan, may sakripisyo din tayo. Kaya sabi ng Biblia, pumasok ka sa mahigpit na daan. Bakit? Kasi ang pagiging Christian hindi maiwasan. May mga pagtitiis, may mga sakripisyo. Gaya na po ng ginawa ng ating Diyos na ibinigay niya si Jesus. Isinakripisyo niya dahil minahal niya tayo. Yun po mga kapatid. So kailangan talaga mahalin natin ang Diyos. Kasi kahit nga bagamat siya Diyos, sinakripisyo niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus.
upang tubusin tayo ng mahal, mga kapatid. Pangatlo po, mga kapatid, panghuli, ang pagsunod po sa kautusan ng ating Diyos. Ito po ay sinyalis. Ito po ay patutuo na tayo ay tunay na disciple po. Tunay po na mga anak ng Diyos. Kasi nakikita tayo na tayo po ay lumalakad. Gaya ng si Jesus ay lumalakad noon sa panahon ng siya ay andito pa sa lupa. At naaayon din po kung ano ang naisulat dito sa Holy Bible, sa kanyang mga kautusan. So yun po, kasi pag tayo ay Christian, binabasa po tayo. Mayroon po tayong identity. Ang nakapaligid po sa atin, tinitingnan po tayo sa bawat pananalita natin, sa bawat action natin, sa bawat paglalakad, lahat-lahat. Tinitingnan po ang ating pagkatao, mga kapatid. Kaya naman po, kung tayo po ay totoo ang pagmamahal natin sa ating Panginoong Hesus, kailangan po mamumuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Kalooban po, mga kapatid. The will of the Father, the will of Jesus. Kailangan mamumuhay po tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesus, ng ating Panginoon. So yun po, mga kapatid. Yan po ang patunay na minahal natin ang ating Panginoon. Ganun po kung nag-keep tayo ng kanyang commands. Kailangan natin ng response din, mga kapatid. So salamat na sa 17 minutes po naway may nakukuha po tayo kung ano po ang ibig sabihin ng sinasabi po ni Panginoong Hesus na if you love me, keep my commands. So bilang isang born again believer, hindi pwede na nagmahal lang tayo without humility, without obedience, na wala pong tunay na pagsuko sa ating Panginoon. So dapat po totally surrender tayo at namumuhay tayo ayon sa layunin ng ating Diyos. Ayon sa layunin ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po, mga kapatid. Naway sa ilang minuto ay may nakuha po tayong aral patungkol po kung paano mamuhay ang kanyang mga anak na lalakad tayo ayon sa kautusan ng ating Panginoon. Maraming salamat po. God bless us all.